Magandang araw at magandang buhay sa ating mga minamahal na mga senior citizens na pensioners sa SSS. Sa araw po na ito ay mayroong mahalagang balita na dapat nyo pong malaman. Dapat nyo po itong mapanood bago pa maging huli ang lahat. At huwag mo itong palagpasin dahil baka ikaw na ang susunod na maging biktima. So, ang purpose po ng paggawa ko ng video nito ay magiging aware kayo sa mga pangyayari, lalo-lalo na sa mga panulokong ginagawa ng mga walang modong tao na ang point naman nila sa kanilang life ay gustong mag-take advantage sa ibang mga tao. Kaya naman, sa araw po na ito ay i-klaro ko po, babasahin ko po ang balitang ito na aking nabasa sa Blue app at kinakailangan nyo pong kunin ang mga detalye. Kung gusto nyo po ang ganitong content na pinag-usapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, balita para sa ating mga senior citizens at benepisyo para sa ating mga senior citizens, ay i-subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa ngayon po, hindi ko na po papatagalin pa na pag-uusapan natin ito dahil meron ng isang nabiktima at nasayang lahat ang kanya pinaghirapan sa buhay, lalo na yung mga perang nawala sa kanya. Kaya naman, hindi na natin papalagpasin na pag-usapan ito. Ayon ito sa post ni Ma'am Jubel Contreras Garcia. Sabi niya dito, "My dad got scammed out of his life savings SS app download scam." Noong August 14 around 11 a.m., ang kanyang daddy ay nakatanggap po ng tawag galing sa mga nagpapanggap na SSS employee. So, natsyempuhan na kanyang ama ay nag-generate ng PRN or pumunta sa My SSS para po may gagawin pong tawag dito sa SSS. Ang tao po na iyon nagsasabi sa kanyang ama na mag-update sa kanyang SSS na magpila para hindi na kailangan magpila para makakuha po ng PRN. Tinanong ng babae yung napapanggap na employee ng SSS sa kanyang email para po masend niya ang link sa updated na SSS app. At yung tatay niya, binigay naman po ang email. Nakuha sa email at nakakuha sila ng link na downloaded app na mayroon pang guide na sinasabi sa installation process. They talk 4 minutes during the installation process talking about SSS and its problem. Pagkatapos po ng 4 minutes, pinatay nila ang telepono at sabi po ng katawag niya na hindi po i-turn off ang kanilang cellphone at mag-antay po na matapos ang installation process, at yung papa naman niya ay nag-antay po ng 30 minutes more. Pagkatapos po ng isang oras, it's already past 12 noon. I cannot contact my dad, so I went home. Pumunta siya ng bahay. He said he did not receive any of messages, any calls, and I checked his phone. SSS app is installing. It's already 1:20 p.m. So, sa pagpunta po ng anak niya, ito sabi niya, hindi kaya scam yan. Then, started download scam. There were less 10 posts about it from Reddit and FB. So I wasn't bothered. Then I came across from the post of SSS official page, and beware of callers posing as SS employees. So nagpanic and tried to turn off sa phone ng kanyang dad. It cannot turn off, reset, reboot, change screen, screenshot. All buttons are not working.
SSS app still installing and it's already 1:40 p.m. Tinanggal nila ang SIM card and finally the SSS app installation stopped. Sinabihan niya kanyang papa na mag-check ng lahat ng his accounts. May BPI, BDO for accounts, GCash, Wallet, and GSave, Maya, Wallet, and Savings, Land Bank. So, ang nangyari, all accounts is naging zero na. Nawala na lahat ang kanilang pera sa lahat po ng mga na-mention na mga banks. So wala po silang binigay na password, OTP, phone number, personal details. Apakagaling po ng mga scammers na grabe ang panloko nila at nag-take advantage sila sa lahat po ng mga tao. Kawawa naman po yung may owner po ng lahat ng banks na ito. So sabi niya, what we learn from this, never daw mag-trust sa mga nagsasabing magbigay sila ng link. Actually, nung Martes ba yun, may nag-send sa akin ng link na kailangan ko daw siyang i-click para makuha ko daw yung 100,000. Mostly ang mga manuloko, mga Bisaya, mga Tagalog, mga Pinoy lang or mga Bisaya or sino-sino ba, mga Pinoy. Kaya kinuha ko yung paraan nila kung paano sila manloko. And ayun, nakuha ko tuloy kung sino yung mga nanloko. Sabi niyo ito, kahit pa government related yan, never trust or never magbigay kasi kayo po ang lugi dyan. Pangalawa, do not have online access in all of your banks. Kasi pagka maibigay mo na lahat or kahit hindi pa mo ibigay, pero kung sundin mo yung mga sinasabi ng mga scammers, tayo po ang maging lugi sa lahat. Have a separate bank account where you can put most of your money and do not apply this account to online bank services. Mag-over-counter ka. You can have still GCash, Maya, one bank that is accessible online, but do not leave too much money there. Oo nga, kasi magagaling ang mga scammer. Ay, nako. And lesson learned po natin ito na to really not trust everyone na magsasabing ganito ganyan. At nag-post po ang SSS patungkol po dito. Sabi po ng SSS warns members about mobile app download scam. The SSS today warned its members sa public na kinakailangan hindi po maniniwala sa mga nagpe-pretend na mga employees na nag-offer na mga magbibigay ng link para po sa kanilang sinasabing SSS mobile app. SSS will not call or message any member to provide them with a link for updating their my.sss or SSS mobile app. Oo nga, kasi nakalagay naman po yan online and SSS is putting it there para po ma-update ninyo. Avoid engaging with these individuals and refrain from clicking at the links they send via mobile phones or emails. These links will lead to a phishing site that will steal personal information such as SSS number and login credentials to the member's my.sss account as well as other financial details. Ang mga miyembro maka-access lamang sa lehitimong MySSS mobile through App Store, Google Play, and Huawei App Gallery. So, ang SSS ay nag-advise sa lahat po ng mga biktima ng SSS download scam to directly report to the law enforcement authorities such as Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group, and National Bureau of Investigation Cybercrime Division. The SSS Special Investigation Department or SID is already probing into these incidents. They can also assist victims in connecting with law enforcement agencies so they can file a case against these scammers. They can report scammers to SID via email at fid@sss.gov.ph or through telephone at 02-892-47370.
Kaya naman, iwasan po natin na magpapascam. Never magtiwala sa mga ganoong mga tao. Lalo na kung tatawag sila sa gabi. Dahil ang SSS, ang kanilang work po is hanggang 5:30 or 4:30. So, huwag na po kayong aasang SS employee yan kung tatawag sa hindi tamang oras. Kasi ang punto lamang po nila is to gain or to get the money of yours na para matransfer nila sa kanilang accounts. And it's very rampant right now kasi sa ang tawag dito sa ating lugar, kahit na sa ibang lugar, na kung ikaw ay magpapauto sa magpapaloko sa mga scammers, ang mga scammers apakagaling po magsalita, apakagaling po magbigay ng mga yung tawag dito, interesting and engaging na mga statements. Pero you need to double check yung time kung kailan siya tumawag, or copy the number, or kapag medyo nakita mo na hindi na ito tama, so you can report it sa mga law enforcement agencies para naman ay maging safety tayo. Never entertain them, no? Lalo na huwag sabi nila na, uy, magbigay ka nito ganyan. Mag-send sila ng mga tawag dito, mga numbers ng pwede mong makuha ang pera. So never. Wala pong easy money. So lahat po ay dapat pagpaguran. So para hindi po tayo ma-scam, kunin po ang lahat ng mga information na ito at maging learnings natin nito na never mag-trust, lalo na sa mga scammers, lalo na sa panahong ito na mahirap na. So that's it for today, and I hope that this video nakatulong po sa atin na maliwanagan tayo sa dapat nating gawin bilang isang miyembro ng SSS para hindi tayo ma-scam. Never trust anyone. So hanggang sa muli, ako po ito si Ruel Melisotanyo. Maraming salamat.